Nakita nyo ito? Ito siya guys. Ano ba yan? Hindi safe ba? Ngayon paano ko ito maano guys? Makuha. Ba't napasok ko dito? Wala dito si Deepak no? Nasa Chitwan. Bali, di ba aalis siya dapat nung isang araw? Hindi siya nakaalis. Bali, umalis sila kanina lang. Kanina madaling araw. Rotate ko lang. Napasok pa yung ganito. Pasaway. Diyos ko guys, akala ko sino ang kumakatok si Dede pag ang maglilinis sa amin. Batid sa'yo na! Pawis ko. At least, tapos na ako dito sa baba. Ayan, malinis na. Nakinang-kinang na yung sahig natin. Tapos isara ko lang itong pintuan kasi nga, yung alikabok lang naman talaga yung kaaway natin dito guys. Otherwise, pag walang alikabok, malinis ito. Dahil wala man minagawi dito. Kami-kami lang naman. At hindi man kami natambay lagi dito. Ay, sorry. Unless na kami ay may get together. Pero pag nandito na sila ni Ama, lagi na ito guys, busy. Lagi na ito may mga tao. Or lagi na dito. Basta, guys, maingay. Basta guys, lively na yung bahay namin. At saka sa itaas din. Lalong-lalong may mga bata. Kaya masaya ako guys. Dahil parang everyday, hindi na maboboring kami or yung bahay. Dahil everyday, lalong-lalo guys, yung mga bata talaga. Ayan yung niluto ko guys kahapon. Yan oh. Ginisa-gisa ko at konting sabaw, tapos may carrots. Pinapakain ko kayuhan. Paborito ko. Walang toge eh. Kung may toge yan, lagyan ko toge. Di ba masarap yan? Pakuluan ko muna. Ngayon, may naamoy ako kasi nga nag-uusap kami ni Saysa. Say, muntik na Say maging pinirito yung paa ng manok ko. Paborito ko pa naman ito. Ayan siya guys. Ay naku, parang hindi kayo nakakita ng paa ng manok. Parang first time nyo ba nakakita ng paa ng manok? Kumusta ang mga araw ninyo guys? Good morning! This is one of my favorite. Pinakapaborito ko yung paa ng manok. Kaya sa mga hindi kumakain dyan ng paa ng manok, tumabi-tabi muna kayo ha. At ako ay kakain ng paa ng manok. Hindi kasi yung very close din sa akin, na kaibigan ko, Lutod, hindi yan siya kumakain ng paa ng manok. Kasi mayroon talaga tayong mga kakilala na hindi naman yan sila maarte, pero sadya lang talaga, may mga tao talaga na hindi sila fan ng paa ng manok. Hajur? Balde! Magkain ako. Magkamay ako guys. Okay guys, kakakuha ko lang ng mga sinampay ko sa itaas. Kasi umulan. Bago pa man umulan, pinagkukuha ko. Tingnan yung mga palay nila. Oh. Ang lalago na. Ang bilis. Yan, kahit pa paano maganda dito yung ating background. Meron din doon guys. Yan. Si Deepak tumawag na siya. Nag-video call kami. At pinakita niya sa akin. Sabi niya, na-remember mo pa ito? Sabi ko, ano yan? Kasi sa Chitwan siya. Yung barracks doon, sa army barracks. Kasi nga, nung nag-tour kami before na pamilya, kasi nga si commander na-assign nung time na yon doon. So, hindi kami makapasok pa sa army camp. Basta-basta. So, sa barracks muna kami nagstay. Tama ba yun? Barracks yun. So, ayun. Kasi nga, bago ang pintura. So, hindi ko na nakilala ba. And medyo may katagalan na rin nang hindi tayo nakabisita ulit doon. So, ngayon pinakita ni Deepak. Sabi niya, yung sa army
Ay, sabi ko, yes. Na-remember ko agad. So, ayun, at nandun na sila. At nag-aantay lang doon sila para sa kanilang events na gaganapin. Mabuti naman at maaga sila nakarating ni Sanjay Dai dahil may car si Sanjay Dai. So, mas easy sa kanila mag-travel at dire-diretso. So, kung hindi siguro sumama or pumunta si Sanjay Dai, baka mahirapan din si Deepak ba? Or ano, hindi naman siguro mahirapan kasi may sasamahan naman sila, pero mas okay na silang magkasama, at least easy din sa kanya. So, ngayon, may nag-aantay sa akin. Ayan, tingnan nyo yan. Yung tupiin ko, and yung andoon, andoon yung blue basket. Dahil, ngayon ay hindi man ako naglalaba ng madamihan, dahil nga gawa nga na, syempre, nag-i-store pa kami ng tubig namin. At, talking gali sa tubig. Mag-on muna ako ng motor, guys, sandali muna. Pinatay ko yung electric fan kasi parang yung lahat ng hangin pumasok na sa aking tiyan. Teka lang pa, tanga-unta na yung electric fan. Wala. Teka lang, guys. Ayan. Patangain natin ang electric fan. Meron palang ako i-greet na mag-birthday. Si Sis Angela Rosal. Sis Angela, happy birthday sa iyo. Birthday niya noong July 16, means kahapon. Sis, sorry na delay itong pag-greet ko sa iyo. Happy 31st birthday. May God bless you and salamat sa laging pagsuporta mo. So, enjoy your birthday. Si biyanan ko na lalaki ay ambot sabi niya na naman, guys, nung kahapon ba yun? Kahapon ba yun? Oo, kahapon. Oo, kasi nandito si Deepak, hindi kahapon yung alis nila. Bali, sinabi niya na naman na 6 na lang daw na araw yung buhay niya na natitira. Kaya sabi ni Deepak, too much na talaga siya, pag-iisip. Kahit sila nagsasabi ng ganun, kasi kung ano-ano ang mga sinasabi na naman niya. Sinasabi niya na bukas din, sabi niya. Sabihan niya na daw yung bunso ba na kapatid nila ni Deepak kasi yun lagi yung nirereklamuhan niya. Pero sa kuya hindi siya nagsasabi. Nasabi niya, sabihan ko siya bukas din, lilipad na ako papuntang dito daw, sa Nepal. Alam nyo guys, ang biyanan ko na babae, hindi talaga siya nakapigil, tumatawa siya sa kanya. Yung natatawa siya ba sa asawa niya, sa biyanan kong lalaki. Tapos yung biyanan ko naman na lalaki, parang iiyak na siya na nagsusumbong sa asawa ko. Si Deepak naman parang hindi niya rin alam, aanuhin niya yung tatay niya. Yung ganun ba? Tapos sinasabihan niya na lang yung asawa niya na, huwag ka mag-alala kasi 1 buwan lang naman, sinasabihan ka na namin. Tapos pag nandito yan, naku, maya-maya magsasabi siya, kailan na naman kaya ako susunduin? Yung pangalan ng bunso, lagi ang sasabihin niya, kailan na naman daw siya susunduin ng bunso niyang anak. Pag nandito yan siya ha, ngayon nandoon na naman siya, ay ambot which is doon nga maganda dahil nga maalagaan sila ng maayos sa mga when it comes sa health, at wala silang mababayaran dahil nga alaga man sila doon at saka may allowance na silang natatanggap. At dito malaki na pala ang kanyang pensyon na makukuha dahil nakolekta. So sabi ko kay Deepak, baka yan ang iniisip niya, kaya nagmamadali siyang umuwi dito. Nakaprocess na kasi ang mga documents niya yan guys sa kulay ganito ba ko? Yan. Si ama mayroon na. Kaya ayun, ewan ko na lang kung pagdating dito niyan, kung babalik pa yan doon. At malaki na ang makukuha niya na pera sa kanyang pensyon dahil ilang buwan niya na hindi nakukuha. Malaki na. Kaya ayun, sabi ko baka yan ang iniisip niya kaya nagmamadali yan siya na umuwi. Sabi ko kay Deepak, sabi ni Deepak, ewan ko doon na kahit siya nagsasabi siya na ay doon Mila, maganda talaga ang mga hospital doon, maganda talaga magpa-check up doon, ganito, ganyan, hanga talaga ako doon, advance lahat. Sabi niya, compare dito. Sabi ko rin nga kay Deepak, huwag din i-take it for granted ba kung ano yung mga sinishare or yung feelings niya kasi hindi man natin alam deep inside. Kasi nga, pero ewan ko bakit nagkaganyan yan ang tatay nila na hindi man yan ganyan. At pag dito kasi, alam nyo may routine yan siya. Pagdating ng mga alauna, sa labas na siya.
Ewan ko saan yan siya pumupunta. Minsan, nag-1 bottle yan siya, no? Hindi yan siya pala inom, guys. Hindi yan siya pala inom. May disiplina yan ang biyanan ko na lalaki kasi retired army yan eh. Tsaka magugulat ka lagi nakapurma yan. Gwapo yan lagi. Yan, ganyan daw talaga ang nature ni biyanan na lalaki. Sa damit niya, gwapo siya lagi. Ganyan daw siya kahit noon pa. Alam nyo guys, napanood ko kanina sa Raffy Tulfo, yung habang kumakain ako, narinig nyo ang napanood ko. So, kay Attorney Garrett ba, ano yan ni Sir Raffy? Bali, son-in-law niya yan, diba? Asawa ng anak niya. Na-mention ni Attorney Garrett doon sa kaibigan ng OFW na nagpakamatay na may mga sinasabi ba siya na ganito, ganyan, na sinasabi ba niya or may mga plano pa siya in the future. Sinabi ng kaibigan, yes sir, yes attorney, na nagpaplano pa siya na magnenegosyo or something in the future, ano ang mga plano. So sagot ng kaibigan, yes attorney, nagpaplano pa siya na pag-uwi niya ng Pilipinas, magbabanding sila ng mga bata, at pag-uwi niya sa Pilipinas, magnenegosyo. So sabi ni attorney, wala siyang suicidal thoughts, kasi ang mga suicidal thoughts, mag-iisip yan sila na bukas or ilang araw na lang ang buhay nila. So doon guys, parang na-realize ko na hala, si biyanan ko na lalaki nagsasalita ng ganyan, na 6 na lang na araw ang mga sinasabi niya, diba, ng mga previous vlogs ko. Pero wag naman sana sana yung mga kahoy dito, wag naman sana. Pero alam nyo kasi, no, yung sa kanilang culture, sa kanilang majority, tinatapos nila ang buhay nila, yung ganun. Hindi mo malalaman bakit ganyan ang mga iniisip niya, tapos dala pa doon ng siguro baka nalulungkot na talaga siya sa buhay niya doon. Pero 1 buwan lang naman na. Kaso lang, parang gusto niya na talaga agad-agad ba. Hindi ko ba alam guys kung parang ang bigat ng tiyan ko sa mangga ata ito. 2 ang kinain ko or ang puson ko guys. Kasi nga may regla ako. Guys, nandito na si Johan. Tinapos ko na yung mga tupiin ko. At pagdating ng anak ko, mabuti naman at nakapagluto ako ng madalian. Ginawa ko ba yung bula-bula ko na minarinate, parang pinagmimix ko doon sa bagong sinaing ko. Nakapag-dinner na kami ni Juan. And 7 o'clock na dito. So tingnan niyo, maliwanag pa guys. Oh. Nakita niyo ba yung bintana? Maliwanag pa. Ayan. Sabi ni Johan, bukas may farewell program daw sila para sa grade 10. And sabi niya, mama, ang mga klase ko, mga namumula ang mata nila. 3 na ang umuwi, at saka may 2 pa na pulang-pula ang mga mata. Sabi ko, bakit ganyan? Sabi ko, mag-ano kayo niyan? Anong tawag doon guys? Kung sa Ilonggo pa, maglatnanay ka mo. Magkalalaton, hawa-hawa. Sabi ko, bakit ganyan? Sabi niya, bukas ulit papasok yan sila siguro. Sabi ko, ano ba yan? Sabi ko, di ba pag dapat ganyan guys, hindi na yan papasukin ng bata kasi maghawa-hawa yan sila. Ay, uso daw ngayon ang dyan sa sore eyes. Di ba sore eyes yun? Ay, flu daw kasi namumula ang mga mata. Kaya ayun, uso na naman, gawa nga na guys na ang aming dito, weather. Kaya yan na naman ang kasama ng viral virus. Kaya sabi ko, ay nako, pag ganyan hindi kita papasukin talaga kasi mahirap ang ganyan. Dapat hindi na yan pinapapasok ang ganyan. Ang 3 daw umuwi na daw kasi hindi maganda ang pakiramdam. Kaya nag-uwian daw ang 3. At saka mayroon pa daw sa ibang class. Ayan, bot guys. So, ayun guys, i-end ko na yung aking vlog. At saka si Johan, ayan, nasa banyo siya. And ayun, hindi na ako magluluto dahil since wala si Deepak, so hindi tayo magpanik-panik sa kusina. Makapagpahinga-hinga po tayo. At least ngayon tapos na kaming mag-dinner. At saka pagpasensyahan nyo dahil kahapon wala tayong vlog kasi minsan ganun talaga, busy, nawili-wili sa mga ginagawa. And ayun, hanggang sa manunotice mo na lang anong oras na pala. At saka yun lang guys. At sa mga hindi po pala nakapag-subscribe pa ng aking channel, i-click nyo lang yung pulang button. Baka hindi pa po kayo nakapag-subscribe para ma-update po kayo pag may bago po akong uploads. And sa mga hindi po nag-skip ng ads,
maraming salamat po sa inyong lahat. Napakalaking tulong po sa akin and sa aming pamilya. And sa laging pagbibigay oras na pagkomento at pagbibigay likes ng mga videos ko. Maraming salamat po. Hindi po ako magsawang magpasalamat sa inyo. And yun, sa mga gustong magpag-greet ng mga birthdays, mag-comment lang po kayo at ayun, bigyan natin ng oras yan. So, ayun, lagi po tayong mag-pray, mag-ingat po tayong lahat, and God bless us all. Isang napakagandang gabi sa inyong lahat.